Ito na ang latest, kaya tumutok ka na, dali. Ito na nga! Ito na ang mga marites, kaya i-chika mo na, dali. Ito na ang latest! La 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 la, i-chika mo na, dali. Ito na ang latest! La 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 la, i-chika mo na, dali. Ito na ang latest! Rosa, pwede na tayo mag-start? Ay, sabi ko, natutuwa lang ako dito sa mga bagong bigay ng Ultra Mega. Sa ating tindahan. Sila nagbigay sila ng Ultra Mega. Oo. Kahit dun sa bahay namin, kung saan ginagawa din yung showbiz update, nagpagawa rin kami ng tindahan, parang Ultra Mega din ang pera. Yes! Kasi nga, mas natutuwa sila pag marami sila nakikitang paninda, na parang normal na nagkukwentuhan lang sa tindahan ng pera. Tama! Nabawasan Ultra kasi- Mega. O ikaw naman, binawasan mo. Kanina Diba? shampoo siya. Akala ko naman inaayos mo lang, pinipitik mo na pala. Hindi, dahil dati, nabawasan ito mga paninda namin. Dahil pag may mga guest, sa totoo lang, kinukutibho talaga nila, kinukuha nila. Kaya nga pag nakikita ng Ultra Mega, parang bawas na naman yun. Supplyan nga natin ulit. Diba? Oo, Oo diba? nga. O Kasi anyway, napakamura ng mga tinda dyan sa Ultra Mega oo, na. syempre, ang mga bumibili dyan, mga sari-sari store. Mga mini Convenience groceries. store, mini groceries, diba? Lahat. Pati yung mga pumapakyo para sa bahay. Yes. Hindi nabili kasi mura. Tsaka 90 plus ang kanilang branches nationwide. Diba? Basta Wholesale at muna, hindi retail pa tayo sila. nag-ano eh. Ano yun? Oo, hello mga Ay, Dito Jake yung ka pala. mga lingkod. Ito ba si Mama Loy? Magpusin Diyos sa pomo, nakalay kwentuhan lahat. At ito naman po si Papa Osin Odilia. So, ano pa nga ba ang lagi ninyong inihirit sa amin? Ay! Kaya i-chika mo na, dali. La 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 la, ichichika na namin dali. Ayan, ako nakakaloka. Diba? Kumusta na mga kaibigan? Yes. Okay ba kayo, diyan? Okay ba yung mga bashers dyan ni Kim Chu? Oh, bakit? Ano namang ginawa? Parang wala sa hulong. Ay, bakit? Diyos ko, nag-donate na nga yung tao na okray pa. Ha? Oo. Ano nga ba yun, Josa? Ayun nga, Tito Oji, Oo. dahil nag-donate nga itong si Kim Chu ng 2 10-wheeler truck na goods. Oo. Pero ang mga tao, ang inaakala, Ang intindi nila. oo, nag-donate ng 20 gulong. Bakit daw ngayon? Tapos bakit daw truck? Bakit daw? Buti nila Truck, isipan na na para ipatong sa bubong para hindi pa rin. Oo, ganun pa. Kina-question pa nila ang ginawa ni Kim Chu. Hindi nila naiintindihan. Yung totoo, sila yan o ikaw yung nag-question? Hindi ha! Kalat na iyan. Diyos ko kahit saan. Oo nga na misinterpret nga kaya yung mismong mga bashers ni Kim Jong binash. Dahil nga mali yung pagkakaintindi. So, parang nilecturan sila. May laman po yung 2 10-wheeler truck. Ang 10-wheeler Oo. truck na binabanggit o tinutukoy siya ay yung isang uri ng truck na 10 ang gulong sa ilalim. So, Oo. ibig sabihin, kayang magkarga ng toneto-nila ng kung ano man ang nagkakarga doon. Parang cargo, di ba? Oo. So, ano nga dinonate ni Kim Chu? Yung mga yero, Oo. tsaka yung mga plywood. Mga building materials. Oo. Diyos ko, nakakaloka, di ba? Meron ding food yata, di ba? Meron Nay? din food, oo. Kaya lang, yung iba naman, nagpo-post ng mga dati pang pagtulong ni Kim Chu. Para lang patunayan na si Kim Chu ay consistently tumutulong talaga sa mga nasasalanta ng bagyo, Yeah. ng baha, lalo na at mga kababayan pa niya ito sa Cebu. Tama. Ganon. Eh parang ano nangyayari dito, Oji, yung mga basher, sinisira talaga nila si Kim Chu dahil nga, nung mga nakaraan, may mga nagkamaling mga salita si Kim Chu. Hindi like na yung- magkamali ng parang kinu-question niya si Rodante Marcoleta. So ito namang mga supporters ni Senador Marcoleta ay ayun na, kinuyog na si Kim Chu. Oo, yun. Kaya lumabas ulit ito, Oji, yung pandemic video ni ano yung pwedeng lumabas, nilabas ulit nila yung mga Ano na video yan? nun. History na kasi yan. Mm-mm. Pag gusto mong tirahin si Kim Chu, ilalabas mo talaga yung dati pa
na nagkamali si Kim Chiu. Pero, if you look at the brighter side, ika nga, abay naging song pa siya. Diba? At saka, na-remind tayo talaga na bawal lumabas. Oo. Diba? Oo. Dahil Oo. doon. Diba? Oo. At tinan mo naman yan, ha? Sa kabila ng mga intriga sa pagitan ni Kim Chiu at ng kanyang ate Cam Chiu tungkol doon sa kanilang nawaldas doon na pera di umano. Ditong si Cam Chiu na pera daw ni Kim Chiu yun na umabot ng 8 digits. Ay, So that's more than 10 million. Dahil daw di umano nalulong sa kasino itong si Cam Chiu. ha? Oo. Tapos, ito na nga nakarating nga sa akin Oh. na pwedeng linawin to ni Cam Chiu, no? Baka Oh. naman mali. Na meron pang inuutangan si Cam ng 5 milyon. Bakit? Na ang dahilan daw ni Cam Chiu ay para doon sa business niya na sa pastry o breads, yung mga ganon. Tapos, hindi siya napautang. Dahil nga, may lumabas nga ng mga issue na nalulong sa kasino si Cam Chiu, na nagkagalit sila ni Kim Chiu, ng kanyang kapatid, at yun nga, yung nagka-unfollowan pa. In-unfollow ni Kim Chiu ang kanyang ate Cam. Kaya alam mo, isa sa pinakamalungkot na miyembro ng pamilya sa nangyayari sa magkapatid na hindi sila magkasundo o parang ayaw munang pansinin ni Kim, itong si Cam, ay yung kanilang kapatid na si Pika. So, hindi talaga sila... Pikachu? Nakakainis. Lungkot ako dun sa balita. Tapos, kasali ko. Joke. Ha? Yung totoo. Ikaw yun, no? Si Pika. Napaisip ako to. Parang napika ako dun sa pagkakasama. Hindi, yun nga. I mean, hanggang ngayon hindi pa nagkakasundo yung dalawa or hindi pa binabati ni Kim si Cam. Naku. Oo, kaya yung pang may biglang nadagdagan pa ng namumutang ulit si Cam para sa business. Mali naman natin kung legit ang dahilan nitong si Cam, no? Kaya siya umuutang. Kaya lang nga, syempre sa mga inuutangan natin, pag may mga ganyan ang lumabas, baka hindi na tayo pagkatiwalaan ng mga tao. Oh. Di ba? Mahirap kasi, syempre, yun perception na yun no? Nagkakaroon na rin ng prejudice sa'yo kahit na wala pang confirmation. Pag may alingas-ngas na nabalita na gano'n, Hindi pa naman napatunayan. Oo. Oo. Pero mabalik nga tayo dito kay Kim Chiu at dun sa mga bashers niya na talagang ang pinakamadaling paraan na kaya nilang gawin ay mambash. Oo. Hindi tumulong sa mga nasalanta ng bagyo. Correct. Di ba? Kaya marami ng tao ang sumimpatya kay Kim Chiu dahil bakit daw ganyan ng mga Pilipino tumulong na sinisiraan pa kung ano-ano pang mga ginagawa. Wala nga silang maitulong kaya yun ang kanilang partisipasyon. At saka madalas din lalo yung mga bashers, naghahanap talaga ng oportunidad kung kailan sila makaka-strike. Yes. Diba? Oo. Kahit na maganda na yung ginawa, ay, gagawin pa rin nila nega yan. Ayun talaga, normal na yan. Yung mga ganyan. So, kung hindi malawak ang PC ng pangunawa mo, ng pasensya mo, alis ka sa sokme. Ganun lang naman yun. Pero tayo mga nakakabasa lagi po ang paalala natin, mas maging mapanuri po tayo at saka mag-due diligence din tayo bago Oo, tayo, lalo na bago mag-research kayo tayo. mag-share. Kasi minsan, halimbawa, di ba may nabasa ka lang, isi-share ko to. Tas yung pala mali. So, Mali. doon kumalat na yung mga fake news. Meron nga isang bata parang grade 11 pa lang daw or 11 years old, nag-a-apply na ng trabaho. Kahit ano raw trabaho para lang mapag-aral niya yung kanyang sarili. So, nag-viral siya. Tapos, yung isang friend ko inaalam kung kumusta yung bata, kung pwedeng tulungan. Yun nga, nakaabot sa kanyang kaalaman na, uy, 2017 pa yan. Malaki na yung bata. Graduate na? Oo. Ha? Sabi ko, basta kumusta yung bata, nagtatrabaho naman daw yung bata. I mean, matatagal na pala tong video, tapos pinupost lang ulit. So, dito mo mauunawaan na may mga influencers o mga nagpaparami ng followers na kahit yung mga old videos, pwede nilang ibalik for the views. For cloud. Oo. Diyos ko, ang tagal na palang nangyari. So, ang dami nang tumulong nun. Oo nga. Oo. Ang di ba? masama niyan, paano kung ginagamit yung video para Yes. makatulong sa kanya mapunta? Yes. Tapos meron pang nagpapakita na may sakit, tulungan daw, ganyan-ganyan.
So meron akong ganyan na paano kaya natin ito matutulungan? So sabi ko. So nag-research ako. Tapos nung meron akong tinanungan, matagal na pong patay tao. Ha? Bakit ano? Ito lang pinost. Grabe, no? Siguro yung tulong na hiningi para daw mabuhay. Grabe yung ano. Ay, naku, nakakalo. Kaya, importante talaga na walang masama sa maging mabuti tayong tao, maging good Samaritan tayo, no? Importante lang ay mag-due diligence tayo sa lahat ng tao na tutulungan natin. Kaya tinan mo yan, Loya. Kunwari may makita ka na nakahandusay sa kalye. Nakakatakot ng tulungan. Yes, oo. Kasi baka miyembro ng sindikato yun. Ako, wag naman sana. Pero kung miyembro ng sindikato yun, aba na ano ka na, na corner ka na. Correct. Yung pala, patibong lang yung kunwari na aksidente. Ang ending tuloy, kahit totoong nangyari, ayaw mo na tuloy tulungan, napaparangin ka na sa lahat ng napapanood mo. Yun nga. Na baka hindi ito legit, baka naman ano to, yung mga namamalimos na napangkain lang po, wala namang problema, magbigay ka ng share mo, di ba? Yung mga gusto ko na pong umuwi ng Tarlac mamaya. Ay, naku, maraming ganyan. Tapos Yung ha, pamasahe. bakit araw-araw gusto ko na umuwi ng Tarlac? Yung lagi mo nakikita yung pag lagi kang dumadaan doon, gusto ko na umuwi ng Tarlac, wala lang pamasahe. Eh, araw-araw mo nakikita yun. Sabi ko, namamals mo nang nakikitang gusto umuwi ng Tarlac. Meron gusto ko na umuwi ng Batangas. Ha? Ganon. Baka naman uwian talaga siya. Kasi araw-araw nangingin pamasahe. Oo. Wala bang ano? Gusto ko po kasing kumain ng ano, fast food pagkatapos ng basketball. Wala naman ganyan. Tito OG. Ha? Walang ganun. Ha? Totoo ba? Wala. Okay. Parang gusto niya nang tapusin talagang kwento, hindi pa. Kahit tayo, di ba? Minsan sasabihin mo sa akin, Lloyda, ano nga, sendan ako sa Gcash ko ng ganitong amount. Di ba, minsan tatawag pa ako sa'yo to confirm na ikaw talaga yun. Dahil baka mamaya na-hack yung phone mo. or Hindi naman talaga ako nagpapasend. Yes, ng Gcash. oo. Oo. Eh, buti nga wala sa likod natin si Jex. Anyway, Ha? so, diba? So, isa pang mali na nabasa natin ay yung mismong may katawan yung nag-correct doon sa basher. Si Alin? Ina de Belen. Yung Anak kanilang ni- sweetness ni Jake Farkas. Ah, yung anak ni Janice? Hindi ka tiyanak eh, yung Tito OG. Gama, sa pelikula lang yun. Si Ina, ito yung panganay ni Janice at ni John Estrada. Oh. Oo. Bakit kasi naging trademark Ano nga nangyari doon? Eh, hindi kasi meron nga nag-comment dun sa post nila, Nay. Na ang sabi ay, Basa. eto na si Sulat. Basa. Ang babata pa, nag-live-in na. Dahil nakita yung picture nila ni Jake Vargas. Yes, Sinagot oo. pa yan ni Ina. Ay, sumagot siya. Anong sabi? Nay, 33 years old na po kami. Mag-research po muna kayo. Kaloka. Eto pa isa, Nay. Ano pa sabi? Ang babata pa, nag-live-in na agad. Magkakahiwalay din yan kapag nagkasawaan na. Oh. Sumagot ulit si Ina. Ano sabi ni Ina? We're adults, but thank you. Ha 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 ha. Di ba ganun lang? At least hindi ginastos ni Ina. Oo nga. Diba? Correct. Eh kasi naman tignan mo naman yung itsura. Oh. Ang bata talaga, mukhang 12 years old nga lang si Ina dyan, no? Oo, alam ko. Yung pala 33 na. Oo. Buti nga mamali, hindi nagalit si Ina. Dahil kung hindi, mumurahin niya yan. Ano sasabihin niya? Ina mo. Ha? Ano ba sasabihin niya? Sa bagay, pangalan niya yan. Oo nga. Sa totoo lang, no? Hindi rin naman natin pwede sisihin yung mga matatanda kung nagsasabi ng ganun. Lalo na yung mga Gen X, Boomers, ayan. Tama. Tsaka yung mga naunang mga millennial. Siyempre, lumaki silang konserbatibo. Kaya hindi sila sanay na nakakakita or nalalaman nila na parang ordinary lang na pinag-uusapan ng pag-live-in. Lalo na kung napagkamalang bata. Oo. Oo. Eh, At- buti nga hindi, may paggalang pa rin si Ina. Yes. Oo. At saka may nagtanong nga din, kung sino na si Jake Vargas, kaya may isa nag-comment na ako bago pa ho nagsiklaban yung mga cute na GMA artist, si Jake Vargas muna ang nauna. Oo, dahil si Jake Vargas ay alaga ng namayapang si Kuya Jerbs. Na meron letter H sa Jake. Yes. Oo. Oo. Bago pa talaga nauso yung mga heart trap dyan sa GMA, si Jake
Vargas na talaga ang nauna. Correct. Pero ang galing babyface sila. 33 Yes. years old na pala sila. Yes, oo, Grabe. diba? At saka masaya sila. Oh. At saka si Janice, saka si Jan Estrada, ay okay lang sa kanila. Sabi naman sa akin ni Janice, Ochi, alam mo, wala na tayong magagawa. Iba lang yung relasyon ngayon. Basta importante, hindi na siya teenager. Alam na niya kung anong ginagawa niya. At saka Diba? importante, responsable. Oo, tsaka happiness ng anak ko yun. So ano magagawa ko? Ganon din naman ang katwiran ni Jan Estrada. Parang I will not judge my daughter. No? I will trust her judgment. Sabi ni Jan Estrada. Tsaka ano lang, basta andito lang ako para sa kanila. Ganon lang. At saka Diba? hindi pa nagbe-business sila. Oo, nagbi-business-business Oo, si na Jake at si diba? Ina. Ikaw ba, Nay, pag yung mga doubters mo, nag-decide mag-live-in, papayagan mo? Oo, basta off age na sila. Kumbaga nasa right age na kayo, alam niyo na kung anong tama at mali. Yeah. For as long as hindi naman kayo nakakaabala ng ibang tao, for as long as wala kang jowa, for as long as nagmamahalan kayo, wala kayong tinatapak ng ibang tao, at wala kayong sabit. Ibig sabihin, parang number 2 lang yung ka-live-in nyo. Wag. Siyempre, kung gusto yung ako kasi hindi ko talaga inaan yung mga anak ko. Huwag muna kayo magpakasal. Ha? Para pag kayo sinaktan ng lalaki, kaya ko kayong bawiin. Didimanda ko pa siya. Lalo yung sinasabi sa kanila, siguro pag ano kayo, maghintay kayo, 10 taon kayo mag-live-in, go! Diba? Pag feeling nyo, kayo talaga, at wala nang dahilan para kayo maghiwalay at kayo forever, di saka kayo magpakasal, at least na-try nyo, hindi ba? Ngayon, kung aanakan kayo at iiwan kayo, just 2 kamay ko kayo sasaluhin. Ang galing talaga magpayo ni Tito OG. Yes. Ang galing Wisdom. payo ninyo. Oh, Dapat talaga nakinig ako sa payo ng tatay ko noon. ano ba sabi ng tatay mo? Hindi nga ako nakinig, kaya hindi ko alam. Ha? Parang narinig ko yung joke. Nahuli ako doon Hindi ko alam kung anong Dahil hindi ka nga nakinig. Teka na, balik na rin naman natin. Paano kung ipapaalam sa'yo, magpapakasal na? Ha? Magpapakasal na, hindi magli-live-in. Halimbawa, before mag-25 or mag-30, gusto na magpakasal. Pwede magpakasal kayo. Ang importante lang naman sa akin ay hindi yan parang kaning isusubo na kapag napaso ay iluluwa. Tama. Oo, kasi lagi ko sa kanilang sinasabi na, oops, tandaan niyo, pag kinasal kayo, sinaktan kayo ng lalaki, ang tangay ko lang magagawa ay makiusap sa kanya, huwag kayong saktan. Pero kung hindi kayo kasal, ay ididimanda ko yung Ay! Mike, teka lang naman. Wala ka pa naman Wala ka. nabigyan. Parang, galit ka ba doon? Wala ka naman Oo, hindi. Kasi, Kaya pag tunay na yan. Oo. Di ba? Parang feeling ko nga, mas may hirapan si nanay pag ang paalam, magpapakasal kesa magli-live-in medyo ka, mag-prenup kayo. Sabi mo, prenup kayo, no? Oo. Baka maghiwalay kayo, tapos yung mga ari-arian na Di ba? na binigay ko sa inyo, biglang makisosyo rin siya, no? Ha? O, di ba? Oo. Ay, nako. Meron akong kilalang artistang ganyan, ano, na iritang-irita siya nung akala niya kasi yun ang forever niya. Oo. So, nung nag-iwalay sila, ay talagang, ano, kahit siya ang kumita, sa kanya naman talaga lahat yun. Ay, hindi talaga pumayag yung lalaki na no, conjugal yan. Kahit ikaw pa yung nagtrabaho para ma-achieve yan or makuha natin yung property. Hati tayo. Parang kilala ko yan. Clue! Kilala mo? Kilala ko? Oo. Maloy, Diyos ko, Kilala kilala ko mo. nga eh. Ano initials? Basta may K as in karapatan. Ah? Yung babae na magreklamo. Talaga? Yung babae may karapatan umaray. Bakit ganun ang batas? Akin naman yon, ako naman nagtrabaho, ako naman nagpakahirap, wala naman siya noon. Ay, kawawa naman. O, di naghati. Ganun talaga ang batas. Kaya sabi ko sa mga anak ko, pag kayo ay magpapakasal, babawiin ko yung ari-arian nyo. Kasi amin yan ng mama nyo. Para hindi kami umasa sa inyo, no? Ay, Wala tuloy gustong kasi Natakot kay Tito OG sa mga rules and regulations. And with that, mga kaibigan, dito po ang inyong mga lingkod. ito po si Mama Loy, mga nanonood po sa amin, hindi pa namin subscriber, please subscribe now na
click mo yung subscribe button na nandiyan sa baba. Siyempre pa, ang kanya-kanya naming channel. Yes, sana mo natin mag-subscribe po kayo sa YouTube channel ko. That's Mamaloy. M-A-M-A-L-O-I. At syempre, nandyan pa rin po yung ating vlog noong aming po Ultra Mega event na naganap na October 3 and 4. Thank you so much, Ultra Mega. At sana po, tangkilikin po natin ang Ultra Mega Wholesale at Retail Bar. Ultra Mega. Yes. Yes, Dosa. At syempre, nagpapasalamat po ako kay Dr. JC Solis ng Gorgeous Smile para sa aming magagandang ngiti. Yes. Sa Headway Vera Salon, maraming salamat po. At Idea Vision! Well, Vision, yes. At syempre, ND Skin Beauty and Wellness para sa aming skincare ni Mama Lon. Yes. Oo. Diba? Ay, magpabook na kayo dyan, ha? Ay, anniversary! Oo, Anniversary sale! Happy! 7th anniversary! ND Skin Beauty and Wellness Center. To Jello at kay Doc Rhea Trinidad. Yes! Maraming salamat po for always taking care of us. Thank diba? you, ha? At syempre, kahit yung mga friends natin na nakita yung glow up sa atin, di ba? Yes. Andy, oo. Thank you so much, Andy, Thank at you happy po. anniversary sa mga girls natin dyan. Ano? Yes. Oo, at syempre pa, ang aking panayam pa rin po kay Fiang Smith. Oo, ha? Maraming na-intriga dyan, ano? At maraming sinagot na mga issue si Fiang. At ano nga ba ang kanyang inihingi ng sorry? Ayan po sa OGDS Inspires, ha? At syempre pa, Mamalon, Ano yun na? ang international screening sa US at sa Canada Yay! ng How to Get Away from My Toxic Family. Ito po, para sa inyong informasyon, inquiry, tickets reservation, ito po. Eto na nga! Naku, excited na kami ha to see all of you sa US of A at sa Canada para sa international screening ng How to Get Away from My Toxic Family. So eto na nga ang ating mga confirmed US and Canada tours and screenings. Yes! Syempre, nandiyan kami ni Mama Loy para makipag-photo op at makipagtsikahan sa inyo ha. At ito ay hatid sa atin ng Global Artist Entertainment ni Tamerlane Mopia at ni Oliver Carney. At ito ay for the benefit of the Kasuso Foundation. Ito na sa October 18, 3 p.m. Saturday sa Colorado Springs AMC 13 Chapel Hills, Auditorium 6. Siyempre, kontakin nyo dyan si JC Magaspak at 510-610-8276. Sa October 19 naman, 5 p.m. Sunday sa Las Vegas, Nevada, sa Galaxy Theater Boulevard Mall, 3680 S. Maryland Parkway, sa Las Vegas, Nevada, 89169. Kontakin nyo lang si dochomer@gmail.com or call 702-417-3865 or 702-444-7744. Sa October 22 naman, 7 p.m. Wednesday sa New York. Yes, balik New York tayo ha. Kasi nga, noong September 27 ay grabe ang spillover. Oo, maraming hindi nakapanood. Kaya itong October 22, 7 p.m. sa Look Dine In Cinema, 657 57th Street, New York City. Ayan. At kontakin nyo lamang si Lovely sa 347-738-3025 or si Dom sa 516-418-0355 for your tickets. Yan ay hatid sa atin ng White House Cares ni Maring Rose Santos at ng Global Artist. Sa October 25 naman, 6 p.m. Saturday sa Honolulu, Hawaii. Yes, sa Ward Theater yan sa Honolulu. At kontakin nyo lang for your tickets and sponsorship si Lewa Blossom 808-978-5722 or si Maribel Tan 808-384-0494. Yan ha, magkita-kita tayo dyan. At sa Canada naman, naku, eto na, November 7, 7 p.m. Friday sa Montreal, Quebec City, Canada sa Decari Theater sa 6900 Decari Boulevard. Yan ha, kontakin nyo lamang si Richil sa 514-717-0214 or mag-email lamang sa flaireeventsproduction@gmail.com. Sa November 8 naman, 10 a.m. Saturday sa Ottawa, Ontario, Canada. Sa Bytown Cinema ito ha, sa 325 Radio Street, Ottawa. Kontakin nyo lamang ito, info.piak@gmail.com
piak.com or ang piak.ca. So November 15 naman, 2 p.m. at 7 p.m. sa Edmonton, Alberta, Canada. Sa Cineplex Odeon Windermere Theater sa 6151 sa Current Drive. Kontakin lamang si Mami Shay o si Mac Pagaduan, si Bench Decker at 780-876-5678 or email shayzumba7@gmail.com. At syempre, more to come yan ha. Kaya maraming salamat kay Richil Del Castillo, J. Shell Escobar Makaspak, ang White House Cares, si Doc Homer Tuason at si Miss Lehua Blossom. Ayan ha. How to get away from my toxic family. Nako, hindi nyo pagsisisihan ang panonood nitong pelikulang ito. Ha? Kaya, kita-kits! Ayan! At syempre, makikita tayo ni Maring Rose. Yes! Sa New York! Yes, okay. Manonood na ulit tayo ng Broadway. Yes. Aladdin naman na. Wow. Aladdin, wow. Thank you so much sa White House Cares. Thank you, Miss Rose. Ang nagdala rin naman dyan ng How to Get Away from My Toxic Family. Yes. At syempre ha, yung mga kababayan natin sa UAE capital sa Abu Dhabi ha, magkakaroon po ng 40th leg of Sarili Nating Mundo tour. Ito yung finale. Happening sa Abu Dhabi nga ito, no? Siyempre, ang bida dyan ay si TJ Monterde. Oo. At magkakaroon ito ng grand fireworks display sa UAE National Day. Wow. This is the very first Filipino event na kabilang sa official UAE national events. Meaning, this is partnered with Abu Dhabi government via Department of Culture and Tourism. Yan. Sa December 2 po ito ha. Yan. At ang venue ay sa 321 Sports Arena sa Hudayriyat Island, Abu Dhabi. Yan. Yes. This will be a bazaar from 2 p.m. and concert will be at 8 p.m. Wow. Fireworks will be at 10:30 p.m. Brought to you by Ahead Events, Proxperts Events, and Cornerstone Concerts. Ayan. Ayan na Ryan Banks ni Michael Cinco. Wow! Kita nakita ni Ryan eh, kahit si Michael Cinco eh. Oo. Nung nandun tayo eh. Sayang naman. Anyway, ito po ulit yung lingkod, Papa o si OGDS. So, lagi nagsasabi. At nagpapaalala sa inyo na, sa tuwing gigising po tayo tuwing umaga, huwag na huwag po tayong makakalimot na magpasalamat sa Panginoon. Dahil tayo kanyang gilising, ibig sabihin may mission pa rin po tayo sa buhay, ha? Sabay sabing, every gising is a blessing! At ano pa nga bang lagi ninyong inihirit sa amin? Ichika mo na, dali! Ay nako, bago tayo magtapos na for a change, no? Ano to? Baka naman sabihin nila, nako, kakatok na naman, mabibigla si Diyos, ha? Ha? Eto na, tawagin na natin ang tatlong kandidato sa 26 candidates ng Misters of Filipinas 2025. Yes! Yes, sila ay sila! Sino kayo dito? Ma- Mark, Ken, and Caleb! So, sandali muna. So, pag nag-audition ba dito, kailangan naka-underwear na kayo? Ganon? Para makita yung body ninyo sa pre-judging? Sa una po, i-interview mo muna po kayo na about sa buhay nyo. Then after po nun, titignan po yung body fit ba kayo para sa Mr. South Filipinas nga. Then kapag fit po kayo, pasok na agad po kayo sa isang checklist po nila. And then doon nga sa interview, kapag pasok din po kayo doon, pasok na agad kayo sa checklist po nila. Tapos doon na po sila mamimili po na kung sino mga candidate po na mag-represent sa mismong province po. Yes po, tama siya doon. And also po, sa Misters of Filipinas, hindi lang katawan, mukha, or tsura. Nagbe-base rin sila sa personality, how you interact with each person po. Kasi nga dahil syempre, di ba, magiging kinatawan ng Pilipinas yun eh. Dapat So, importante machika. syempre, mukha, physically fit, di ba? Sa behavior. Behavior, tama, di ba? Baka mamaya pasaway ka dun sa ano. Oo. Si Josa, kababayan niya si Mark. Yes, Tapos ako naman naman. pag hindi ko siya maringgan ng punto ng ng Batangas. Medyo bite. Pero pag nasa Batangas ka, nagpupunto-punto ka. Kainaman, mga ganyan. Kain na naman naman tayo mag-ari. Pagkakausap ko yung Batanggenyo, yo, doon lumalabas sa akin punto. Kayo mag-usap. Sabi mo, Josa! Sige niya. Mag-usap. Ano kasi kapag
magandaan din eh. May kararating ko nga lang, di ka? Ah. May huli nang dumating. Yun bakit naman ikipahon yung huli? Agahan mo sa susunod. Ako yung maraming pinuntahan. Tinawagan lang ako ni Miss Mayra para pumunta din eh. Gawa mo yata eh. Ay! Ito ba kayo tulad ito, Oli? Lalayo pa ga? Hindi ko na sa akin, lalayo pa ga. Oo. Naku, ay baka siya yung uwi din mamaya. Oo, masabay na sa sasakyan mo. Ay, naku, sayang. Oh, yan. Waving tayo bukas. Okay, ito nga katanungan ko sa inyo. Kayo ba ay, ito lagi namin tinatanong pag magandang lalaki. Ha? At, ay mga ganyan, Ano? di ba? Kahit sa mga artista, Oo. tinatanong namin ito. Nakakatanggap ba kayo ng mga indecent proposal sa DM, sa messenger? Pakikwento, isa-isa. Ikaw ba nakakatanggap ka, Mark? Yes po, I have a lot of indecent proposal na nagme-message sa akin through Facebook, TikTok, and Messenger. Oh. Ang ginagawa ko lang doon po is ini-ignore ko lang sila. Paano hindi mo sinasagot? Hindi ko sinasagot. Pero sinisin mo. Hindi din po. Pero nababasa ko sila in archive, but hindi ko sila sinisip. Yun sa message request. Oo. Isa ako sa mga in-ignore yun. Anong pinakamalalang nabasa mo na hindi mo makalimutan? Ang pinakamalalang nabasa ko is yung 500,000. Ay, naku, hindi si Diyosa yun. 500 pesos lang yan. Oo. Yun. Ayun, ano sabi dun sa eksaktong message mo? Parang video call, parang ganun. Tapos 500,000. We just going to talk online, on camera, ganun. Hindi mo ba siya sinenda ng message na palaka? Hindi po. Ito si ano naman, si Ken. Ken, syempre po, normal yan sa male pageantry. And marami po kami nare-receive na about doon. Pero the most important thing is, if you accept that, parang din-respect mo na rin yung sarili. So, we never accepted any decent proposal. So, that's why, focus po kami sa priorities po namin. Which is yung indecent proposal. Goals. Yun. Ikaw naman, Calix. Si Calix, I'm sure marami. Lalo. Yun nga po, syempre, katulad nga po yung Batangas and kay Manila, normal naman natanggap po pag sa industry ng pageantry talaga po. So yun, kasi pag may mga nag-chat po sa akin na gano'n, in-archive ko lang po talaga sila. Hindi ko po talaga sila pinapansin. Or minsan kapag po talaga, nakita ko malala po talaga, like ginagawa po ng issue, ibablock po sila po. Binablock mo na lang. Kasi po minsan sobrang mahal po nila, tatawag-tawagan na po nila, gano'n. Ba't ka natatawagan? Dapat hindi ba din nakakarating sa kanya yung tawag kasi hindi mo siya in-accept? Minsan po nakukuha Isa nila- message. Nakukuha po nila yung number ko po. Number mo. number. So nakukulitan ka. Ano ang pinaka malaking proposal sa'yo or yung offer? Offer. 750k daw po. Tapos mananalo rin daw po ako sa isang pageant na parang lalabanan ko daw. So sa kanila daw po and then mananalo daw po. Ay, That's bad. Ayun. meron bang taga-industriya na nag-offer sa inyo through messenger or DM? Taga-industriya? Taga-showbiz. Sa showbiz. Wala naman. Like, Wala naman. Wala naman. ay, salamat. Hindi na ba? Ay, salamat. Hindi na ba? Ay, may question naman ako sa inyo. Kasi iba pa mga babae, may mga female pageant, may mga issue, taray-taray yan. Sa inyo din gapo meron mga ganyan na... Kayo. Pag yung di ba, nagkikita kayo sa rehearsal, sa backstage, anong usual na scenario doon? About naman po dyan, lahat po kami magkakasundo as in, walang nag-aaway sa amin. Unlike naman po sa female pageantry, sa male pageantry naman po, sobrang magkakasundo kami. We treat each other as an equal po. Mas As in, competitive yung sa brothers ladies talaga. no? Yes po. Mas competitive sa mga babae. Yes. Kumbaga po sa aming po male pageantry, hindi po namin kami talaga nag-compete. Kumbaga parang sa amin lang po, hindi kami parang buo ng family. Yes, brotherhood po talaga. Yes, brotherhood talaga. Ako naman curious na kasi syempre yung nga nabanggit mo yung mga female pageants, di ba? Ano yan talamak talaga yan di ba? Tsaka yung ibang mga bata, childhood dream nilang maging beauty queen, di ba? Yes, Kaya So naging sa male pageantry ba, paano kayo Pinangarap niyo ba yan? at saka pinangarap niyo ba na maging magka-title as a king? May nagbuyo lang sa inyo, may Or nag-push lang nag-encourage, sa inyo. oo. Pwede ka, ganda ng katawan mo, ganda ng mukha mo, malay mo, ito na yung stepping stone mo tungo sa stardom. Oo.
May gumanyan ba sa inyo? Sa akin po, talagang gusto ko lang po talaga ma-represent yung country Yung ko, Imus. yung Philippines. Ay, Kaya po ganun din na sumali po ako sa national ballot kasi hindi ko lang po gusto ma-represent yung province ko, kundi po yung buong Pilipinas na po talaga. Wow! O ikaw naman? Ako naman po, ever since nung bata pa lang ako, mahilig na talaga mag-picture-picture, mahilig mag-posing. So, walang opportunity na pumupunta sa akin. Kasi yung most of the time, na offer sa akin is model daw ako, pero indecent pala. So, that's why after nun, hindi ko na siya in-accept or pag may nag-offer sa akin na gano'n, ini-ignore ko na lang kasi baka mangyari yung the same scenario po. Tapos yung in-offeran ako ng teacher ko or nung organizer namin, akala ko hindi totoo since sino ba naman ako, di ba? Pero yun, God gave me the chance, I took the chance, and ayun po, nasa Misters of Pilipinas na ako. So, God gave me. Kanta yun! Okay, si Mark naman. Ako naman po, ever since I was just a model po. Model po talaga yung pinupursue ko before. Then, parang one time, nagkapalit sa province namin. Then, my manager said na parang, mag-join ka dito, try mo lang. Tapos if magustuhan, tuloy-tuloy natin. Then, doon sa pageant na yun, first provincial pageant ko, I won second runner-up. Tapos parang So, tatlo kayo. Tatlo kami. Tapos, tapos? doon ko na-realize na parang, gusto ko to kaysa sa modeling. So, yun. Doon ako nagkaroon ng eager na pursue yung pageant. Aba, malay niyo naman, no? Sumali kayo rito. Hindi naman porke nanalo kayo. Kayo parang sisikat na, di ba? Kahit sa PBB, yung grand winner minsan, hindi naman na. Mas sumisikat yung mga runners up. Yes, No? kasi nga nagiging platform, 'di ba? Para Yes. ma-discover. Yes, oo. Minsan mas na mamayag pagay na sinabi nanay, hindi yung grand winner, yung mga runners up. Minsan pati yung mga top 10 lang, 'di ba? Pero nakitaan, uy, may potential 'yun, 'di ba? Oo. But ito, tanong ko lang sa inyo. Hindi ba kayo nako-conscious pag lalabas kayo naka-underwear na? Ako po personally, Yung una. hindi. Kasi pinaghirapan ko yung katawan na yun. So parang hinihintay ko para i-showcase yung pinaghirapan ko. So parang confident ako. Ay, Oji, nakita ko niya yung katawan niya. Ha? Tawaan. Bakit? Hindi nagpa-rin siya nun sa lipa, parang naka-topless, tama? San Sebastian. Oo, sa siba. Alam mo, pinoportray niya yung parang, yung santo. Diyos ko, nagkasala ako. Ha? Kasi nakatawaan. Ang gandang katawaan. Oo, si ano naman, si Ken. Ako naman po, sanay naman lang po ako magkubad. I mean, Sampol! Sampol! Sanay pala. Oo. so yung sa bahay ko po kasi, hindi ako nagdadamit. So, most of the time, naka-boxer lang talaga ako. Kasi, for me po kasi, Nakatopless ka. parang mainit, gano'n. So, oo. ayun, nakatopless na ako. Oo, si Calix. Sa akin po, hindi po ako sanay na naka-underwear. Pero ayun nga po, nung first time ko lumabas dun sa Hindi nahihiya ka pa. Mr. So, yung unang labas ko po, nahiya ko po ako. Tapos hanggang sa lagi na kami pinagano, dun hanggang sa nakasanay ako. Nasanay na kayo. Yes. Curious lang ako, pag nasa backstage kayo, lalabas na kayo naka-underwear, totoo ba yung chika na pinajijigas nyo ng konti? Para magkata, di ba? Hindi pinajijigas sila ng konti para merong bukulan dyan. Kaya ko pinapatay na, di ba? No, Para hindi. Kasi yung iba kasi Baka kasi baka nagyayabang. lumagpas. Hindi, baka nagyayabang kasi yung iba. Totoo ba yun na pinapa-hard on nyo ng konti? For me po, hindi siya totoo. Kasi kahit gusto mo patayuin, pero yung kaba, parang... Usually, yung ginagawa po namin sa backstage, nagpapump po kami, nag-push up po kami. Nagpo-pull up po kami. Nag-pull ups po kami. Kumbaga, Nagpapainit po kami ng katawan. Para yung mga abs, yung mga muscles nila lumabas. Magalit. Oo. Ginagawa po namin yung mga... Yun pala ang ginagalit. Parang guilty si Mark eh. Parang, sandali, parang ako lang ang nag-aayos ha. Hindi po. Pero before, nung nag-compete ako before, meron akong co-candidate na hindi ko napapangalanan. Oo. May puting tissue yun eh. Parang naglalagay sila ng tissue para lumaki. Para sa yun. So parang... Uy, meron gano'n na, may na-notice ako nung pre-pageant. Parang, parang hindi naman makatotohanan yun. Sabi ko dun sa, parang ilan yung nag-tissue eh. Ay, oo. May nagbalot ng tissue. Ay, gano'n? Oo. Naglumpia? Oo. Ay! Oo. Parang gusto ko sabihin, wag ako. Bakit? Dati mo na rin bang nilagyan ng tissue? Ah? Nilagyan mo na rin ba ng tissue? Hindi. Ako bumili ng tissue. Tito Oji, nalignan ko lang kanina yung sinabi nila na parang nahihirapan silang... Patigasin.
nakakaya kasi nga may tension, may kaba. Actually, tito, yun ang first time ko lumaban ng Miss Gay, kailangan ko mag-ipit. Oo. Nung ipit ko na, sa sobrang kaba ko, hindi ko na talaga makita. Talagang kusa na siyang umuhot. Para lang may paramdam sa kanila, nakaka-relate ka. Minsan talaga mahirap. Eh, hindi naman sila nag-iipit. Oo. Ay, ito naman, syempre may mga request ng mga fans. Ay, Pag ano meron, di ba yun? pag meron tayong mga ano dito, Oo. may mga guest tayo na Oo. sumasali sa mga male pageant. Mm. O pinapaano natin kung magandang katawan. May Ay! abs. Talagang, uy, baka sabihin naman nila, tayo yung may gusto nun. O, di wag kang tumingin. Ay, hindi. Huwag kang tumingin. Ito nakapwesto na nga. oh. Mama, teka lang, parang wala naman akong nabasang gano'n na pinagaan. Parang, Huwag ka. Wag ka. Ayaw mo? Alis ka din, alis ka. Ikaw nag-suggest sa akin kanina. Alis ka, Joseph. Habang ang kapal-kapal ng lipstick mo. Na napunta na yung lipstick sa baba mo. Nakakalimutan ka. O hindi, kasi sa IG nila, kung makikita natin, naka-underwear lang sila. Naka-shrunk. Oo. Oo. Yung iba kasi iniisip nila with filter. So ngayon papakita natin na hindi filter. Oo, hindi tayo makakapagsabi nito kung ano. ang ate ko, Audrey. Diba parang malamig Huwag yung... ka nakikialam! Parang malamig ng kamay mo ngayon. Ate akong baka. Mga gago kayo, ito suggestion nyo, sabi nyo ako magsabi. Hindi kasi di ba, minsan pag ano, ay naku, para namang... Hindi! Sabi ka na magpaliwanag. Nanilalatag ko. Okay. Parang nasisimula na. Okay. Oo, kasi di ba lagi iniisip nila na naku, pati yung mukha, parang, ay naku, parang, ba't wala ng pores? Ay, OA naman sa... OA naman sa... Walang filter yan, ha? Oo, ayan. Oo. Kaya naman, Oo. baka pwede natin maipakita, maipamalas sa kanila yung angking ganda ng inyong katawan. Pero hanggang dito lang tayo magpapakita. Yung abs lang. Yung abs lang. Bibilangin lang natin kung ilan ang pandesal. Wala. Walang abs. Okay lang naman kahit walang abs. Kahit walang bibilangin. Hindi na. Umpisahan ni Mark. Si Mark ang... Si Mark. Paano ba yun? Ganito ba yun? Paano Paano, ba, Mark? Mark? Paano ba yun, Mark? Next na si Ken. Kaya po dito, bigay mo na sa kanila. Ganon yun, Ken. O, si Ken Ken mo naman. naman. Yes. Wala. Ganito ba to? Ayan, di ba? Mga patikin pa lamang yan, ha? Yes. Okay, saan mapapanood ang Misters of Filipinas? Yung mga pre-pageant hanggang sa pageant night, yung sa Pageant grand night, coronation, di ba? After the October 9, ang next po namin is sa aming swimwear competition which is October 13 sa Bulacan and the details will be posted soon. Ay, Saan? naku, October 13. 13. Oo, Oh, sis yes. din ang alis natin. Andito pa tayo. Punta kayo. Ha? Sa Bulacan sa isang resort. Yes. Okay, ayan. So, yung detalye niya, i-announce nyo rin sa kanya-kanya yung Sokmesh. Yes. Okay. So, si Khalid, saan naman yung susunod? Susunod po namin is preliminary. Ngayon po yung October 18 po siya. Gaganapin po siya sa Baler. Baler. Wala na tayo, no? Sa Baler. Ang layo naman, Baler. At syempre, yung inyong final night. Yes! Yes. Kailan naman to? Ang final night namin is on October 22, Coronation 2025. Saan ito? Saan? Sa Skydome. Skydome. Skydome sa North EDSA. Yes. Oo. Malapit doon guys ay yung pinakita Pinaka the best na ano yun. Pinaka the best na Show. night. Pero unahin niyo yung October 9 guys. Yes. Okay, ang tanong ko ngayon, ito hindi namin tatanong sa hindi kagwapuhan. Ay, ano Dahil yun? mga gwapo kayo, tatanong namin ito. Mm. Oo. Lahat ng mga guest dito, tinatanong namin ito. Ano yun? Meron na ba kayong gay experience? Hi! Grabe. Mark, Ako wala po po. Ken, Wala pa po. Ay, Calix. Never po, never. Ayan. Wala po. Ayan. Tanong mo na yung susunod na tanong. Gusto niyo ba? Pitin ka na po! Anyway. Ayan na, sa October 22 po, ang final night sa Skydome
North EDSA ng Misters of Filipinas. Yes. At tatlo lamang po sila pero 26 candidates po ang inyong mapapanood at Yes. rarampa doon sa harapan ninyo. Yan. Ayan. Kung gusto niyo sila, sa kanila kayo bumili ng tickets. Yes. Yes. Oo. Ayan. Okay, maraming salamat, Mark, Thank you so Ken, much. at Calix. Yes. Ayan, maraming salamat. And good luck! And I'm sure, huwag na tayo masya kung one of these days o after the pageant, makita natin silang umaarte na rin. Yes! Nang di tama. Ha? Hindi! At umaarte na rin sa telebisyon. Yes! At sa Or kaya pelikula. nagmo-model pa more, Oo, di ba? Sa mga fashion shows, di ba? Yan. Siyempre pa, Mark, Ken, at Calix, ano pa nga ba ang lagi niyong inihirit sa amin? Ay! Ichika mo na! Dali! La 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 Ichika mo na! Dali! One more time! La 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 Ichika mo na! Dali! Yan! Grabe! Dapat isa lang. Dapat sila. Ay! Ano ba? May lang ako nag-enjoy. Ay! Ano lang naman. Ay, si Diyosa naman! Ay, bakit ang luhod? Ang baboy-baboy ni Diyosa! Nakakaloka!